ibig tayo po'y tinatawagan para mamuhay ng banal. Yan. So, ano naman itong pamumuhay ng banal? Siguro, medyo nag-isip po sa atin ito. Siguro, yung iba pa sinabi nila, nagsisipa mo, okay, holy living na yan. Hindi pa po gusto yun. Nagpapray yung mga holy living na yun, hindi pa rin po. Nakikinig ako ng salita ng Diyos, holy living na yun, hindi pa rin po. Tingnan po natin kung ano po yung ganap na pamumuhay ng kabanalan na itinuturo sa atin ni Apostol Pedro. Okay. Ito ng Peter. Unang-unang kailangan natin makilala ito po si Pedro. Sino po ba ito si Pedro? At tingnan po natin kung ano po yung kanyang naging kabayin po sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Peter journeyed from defeat to victory. Obviously, alam po natin yung istorya ni Pedro, no? Ang istorya niya po, nung i-deny niya po ito si Jesus, nagtalunan siya o yung bagay na hindi niya pananampalataya sa Panginoon, yun po yung buhay na talunan. Pero, after all, hindi siya napili sa pagkatalo niya, kundi pumanon siya para magtagumpay siya. So, tingnan po natin, no? He journeyed from denying his Lord to declare the gospel. Dinay niya si Jesus 3 times. Sabi po ng Panginoon, at dito, magkatatlong beses mo akong itatagwa. So, nangyari po ito. And after all, nakapamay po si Peter. Kaya, ano nangyari po kay Peter? Siya po ay nagpahayag ng salita ng Diyos. He journeyed from pride to pointing others to Christ. Meron din po siya katulad po doon sa atin. Nang isa na nangangan tayo sa sarili po natin. No? Yung mga sinasabi natin, basta ako, ligtas na ako. Basta pagkakaalam ko sa sarili ko, ligtas na ako. Pero, hindi naman natin ginagawa, yung talagang talunan ng Panginoon, paano tayo maliligtas? Sinasabi natin minsan, tinanggap ko na sa Yesu Cristo sa buhay ko, ligtas na ako. Pero, tinanggap ko nga sa Yesu Cristo, pero hindi naman naglalarawan sa buhay mo, yung kabanalan ni Yesu Cristo. So, ibig sabihin, wala pa rin po yun. Right lamang po ang tawag po doon. Ano pa na yun? He journeyed from an expansive temper to walking as Jesus mo. Katulad din po natin si Peter. Si Peter, masyadong mag-inibig po ang ulo niya. Kapag napipon niya, gusto niya talaga haragan na, no? Labanan na talaga, away na talaga. So, isang bagay po yun na nakapagpapagaba ng kabanalang pamumuhay natin. So, may mga po ba dito yung magagalitin? Di ba kikipag-away ba? O hindi na po sila makatingin po ngayon. Tingin po muna kayo. Sige. Mag-unawaan po muna tayo. At sila maunawaan niyo po, what is a holy living? Yan po yung kailangan po natin eh. Sino po dito yung madalas may kaaway pa? Mas maganda yung honest po sa Lord. Sabi nga po ng Panginoon eh, yung confess your sin. God is faithful and righteous. He will forgive us. Wala na po ba? Uy, nakapon na. Meron kayo na nag-snapan eh. Yeah. Okay, mabuti po kung manalo po, no? Kasi isa po yun na kung saan nagpapababa ng kabanalang pamumuhay ng isang tao. Okay? Sige, tuloy natin. To know Peter well is to know ourselves well. Yan. Pag nakilala natin ang gusto ng ganap ito si Pedro, pakikilala rin po natin yung sarili po natin. Peter's struggles and successes are much like our own. Yan. Yung mga pinagdamaanan niya, ganun din po tayo. Yung mga taguluhan sa buhay niya, yung mga nabanan sa buhay niya, yung mga tagumpay, parehas din sa atin yun. Kung tayo po yan, nagtagumpay tayo sa mga business natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, tagumpay din po nakikita yun. Kasi kung mapapansin po natin, si Peter, mangingisda, tagumpay po siya sa pangingisda niya. Ano naman yung mga struggle niya? Yung struggle niya, yun na po, yung mga pag-deny niya kay Christ, yung pride niya, yung tawag ito, explosive temper niya, tapunan din po natin yun. Aminin po natin. Tama po ba? Minsan nadidinayin natin si Christ. Minsan po, meron po tayong pride. Minsan po, meron din po tayo ng tinatawag na explosive temper, yung madali tayo pag-galit. Amen po ba? Kung aminin po sa sarili ko yan, I appeal to Christ dahil alam na meron din po akong gano'n na kailangan ko i-win yung battle na yun para makapagpamuhay po ko sa pangalanan ng Diyos. Okay, nandiyan pa po kami. Yan, nakinan po na nandiyan kayo. No? The business begins with praise. Ito pong kasulatan na ito
ay pinaumpisahan po ni Pablo ng papuri sa Panginoon. Bakit niyo po pinuli ang Panginoon po dito? Peter had a personal experience with abundant mercy. Yung abundant mercy na yun yung naging dahilan kung bakit po tayo naligtas. You learn to look beyond these trials to triumph. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Sana po hindi po kayo makatulog, para na sa ganun po, maintindihan po natin ito, Kasi pag nakatulog kayo, wala. Hindi na po natin iintindihan po ano yung mga tinutulog. Ipigilan po muna po yung mga antok po ninyo para lang sa ganun, makapasok sa Yeso Cristo sa buhay po natin. Mas mahirap po kasi sa panaginip lamang po tayo. Diba? Katulad po ng awitin, nakamit niya lamang po yung kanyang pinapangarap sa panaginip lang. Sa panaginip lang kita, na panaginip lang. Pero yung katotohanan, yun ang kailangan po na mapagpapin po natin. At yung katotohanan natin, Kristo yun, kaya kung po tayo matutulog. At hindi yung tabi mo yan, tulog ka na ba? Matutulog ha? Ang matulog ay pangit. Sabihin ko sa tabi mo, ang matulog ay pangit. Okay. Naiintindihan mo na. Gusto niyo ba pumangit? O siyempre, walang takong gusto mong makit. Lahat gusto natin ang tumanda. Ngayon, kapag hindi ka nakatulog hanggang matapos itong preaching na ito, mas gaganda ka pa. Right? Hindi lang ikaw ang gaganda, kundi kami bulsa mo gaganda. Mariwala ako. Kasi natin yung pagpapano ng Diyos ko. Okay, basahin po natin. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Ito po yung parang pinasimulan yung Pedro, yung pagsulat sa papuri sa Panginoon. Okay. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamahal na tayo ng kayamanang di masisira o nakaligtasan at di magbukas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng pangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasan na kanilang iyayayak sa katapusan ng panahon. So, napakaganda ng biyayang habag ng Panginoon. Yung pong lagi ng kanyang habag, which is yung pong habag ng mercy ng Lord. Kasi kaya po yung biyaya ng habag ng Panginoon. Kaya, kung hindi na ito, wala tayong pag-asa. Kaya nga, sinapin po natin ito kung ipungahin ng Panginoon sa atin na makapabuhay po tayo ng banal. Yan, mahalaga po yan. Why does Peter call us to holy living? Bakit po ba pinagyayahan tayo ni Pedro na tayo po ay mabuhay ng banal? Tingnan po natin. Unang-una, dapat natin alam na natin ito na God is holy. Everyone must know that God is holy. At natin banal ng Diyos. At tayo, ang problema natin, wala tayo sa kapanalan. At yun yung dapat natin. Sabi nito, He which hath brought you is holy. Yung tumawag sa ating Diyos ay Diyos na banal. Kaya nga, dito yung pinagsisikapan po natin, makakadap po natin yung kapanalan na yun. Kaya tayo nag-church, nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng kanyang salita. Dahil kailangan natin matutunan yung pamumuhay sa kapanalan. Bakit po pagkahalaga yung kapanalan na ito? Napakahalaga po dito dahil ito lamang po yung maglalagay po sa atin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. 1 Peter chapter 1 verse 15. Dahil ang Diyos na bumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng nating ginagawa. So ibig sabihin, kung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, sa pamilya mo, kung ano naman bagay na ginagawa mo, kailangan mayroong touch of holiness of God. Huwag naman po wala yun. Sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo, sa pananamit mo, kailangan mayroong touch of the holiness. So, kung mapapansin po natin yun, sa panahon po natin ngayon, yung panahon po natin is time of testing. Na kung saan maraming tao ay nadadaya na po na akala natin lahat, normal lang lahat okay lang. Kaya kung mapapansin natin, ang layo na po ng sistema ng panahon natin sa panahon po ng mga ninuno natin. Okay, punta naman po tayo doon kay Maria Clara. Kung mapapansin natin si Maria Clara, nakita niyo po yung panahon na ni Maria Clara. Lahat ng mga tao, especially women, kababaihan,
Pero ngayon sa panahon natin ngayon, parang hindi na po nila alintana na kahit na mag-ibig sila damit, magkita na sila. So parang wala na po sa kanila ngayon. It normalized to them to see a woman na gano'n yung kasuotan, which is out of the holiness of God. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan po natin matulungan yun. Kailangan po na makita po natin, even the way we dress, the way we live, the way we get into our family, kailangan po tayo ay nandun sa kapanalan ng Diyos. Even kapag kumakain po tayo, kailangan we practices yung kapanalan. Hindi po yung kakain agad o sa kapag-ulam, kain agad. Hindi po ganun yung mga tao na nabubuhay sa kapanalan. It start with prayer and thanks to be thankful to the Lord. Tayo po ay namanalangin po na, okay, let us pray the food before we eat. And then after we eat, we pray also, di ba? Papasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat, hindi ako nabulunan. Salamat, Lord, hindi ako nag-impatyo. Salamat, Lord, hindi nag-cross sa akin ito ng masarap sa katawan ko. Pero papasalamat po natin yun. This is the holy living. So, sa tingin po natin, parang ganun, di naman ito. Di naman ito. Yun po yung talagang kinakailangan because our God is the same yesterday, today, and forevermore. Hindi mo nagbabago ang Panginoon po natin. Kaya nga, it happens na ang Diyos natin ay banal, hindi naman tayo magpakabanal. God's holiness is declared throughout the Bible. Pinakita rin po ito sa Biblia at sa pamamagitan ng mga tao na kilala po nila na ang Diyos ay banal at natulungan nila. Like for example, ito po si Moises. Moises learned that God is holy. So paano paraan po nakita po ni Moises na banal ang Diyos? Tingnan po natin sa aklat po ng Exodus chapter 3 verse 1 to 6. Sa kanya nang habang nagpapasal si Moises, nakawat ng si Jethro na paring Midian, itinamid niya ang kawan niya sa gawing katluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, sa tundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Pinakita ni Moises na nagliliyang ang punong ngunit hindi nasusunog. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, nagpagtataka naman ito. Sabihin po natin, titignan ko na mabuti kung bakit hindi iyo natutupan kayong nagliliyang ng lalaki na si Moises. Tinawag siya ni Yahweh, bunga sa nagliliyang na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, ubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang pinangatayuan mo. Ako ang Diyos na sinampa ng iyong mga linunong, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinanggal ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siya tumingin sa Diyos. So dito, he find out that this God is a holy God. Nakita niya yung kapanalan. Hindi niya nakita, although nagtaka siya, bakit itong puno na ito, naglilimas pero hindi nasusunog. Because of the holiness of God. And sometimes tayo din po, nag-church tayo pero hindi natin makita yung kabanalan ng Diyos. Nakakita tayo ng miracle pero hindi natin makita yung gumawa ng miracle. So sa madaling salita, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Tayo the way we live. Sa pamumuhay po natin bilang pamilya, bakit yung pamilya po natin, nare-raise po natin ng mabuti? Nare-raise natin ng maganda, pag-aaral natin, papalaki natin, at pagkatapos nagtatagumpay po sila. Alam niyo po kung bakit? Because of the Holy God. Dahil mayroong banal na Diyos na kaagapay po natin sa lahat ng pagkakataon. Kaya lang, yun ang hindi po natin makita sa buhay natin. Ay pagkilala natin ng Diyos, pero hindi natin pinasasalamatan yung kabanalan ng Diyos. Alam niyo ba kung hindi naging banal ng Panginoon? Ang wala ang kabanalan ng Diyos, marahil po napabayaan tayo. And because of His holiness, His goodness overflow into the lives of many. All, sa lahat, yung po kanyang kabutihan ay talagang nag-uumapaw. Kaya po tayo hanggang ngayon, ligtas tayo hanggang ngayon, tayo po ay malusog, maganda yung aming kinalagyan. It is because of the holiness of God. That's why we need to practice the holiness of God. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kailangan tayo din po ay magpabanal. Like for example, yung bang halimbawa sa oras na ito, gising na gising ka at lagi kang nakatutok yung tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos.
we appreciate the holiness of God. Ibig sabihin po nun, nararamdaman natin at nararanasan po natin yung kabanalan ng Diyos. Tanungin mo muna yung kapatid na katabi mo ngayon, inaantok ka ba? Ibig sabihin niya, mawawala yung kapanalan ng Diyos sa atin pagka hindi mo naranasan. Alam mo ba yung kapanalan ng Diyos? Yan ang gigising sa iyo. Amen. Okay, tingnan po natin kung sino yung nakasaksi po ng kapanalan ng Diyos. God's holiness is declared throughout the Bible. Kanino? Kay Isaiah learned that God is holy. Paano po nakita ni Isaiah? Ito po, ipopeta Isaiah yung kapanalan ng Diyos. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Noong taong namatay si Hari Osias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakanatag sa buong templo. May mga serapin ang kanyang uluman at ang bawat isa ay may 6 na papak, dalawa ang nakatakip sa upan, dalawa ang mga paa, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa pagtipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalatian. Napapalibutan tayo ng kapanalan ng Diyos. Kaya lang, the same time, napapalibutan din tayo ng kasalanan because of the enemy of God, which is Satan. Kaya na, kapag nakapo tayo, nakapokus tayo sa Panginoon. Listen, ganito po ito. Pag nakapokus tayo sa Lord, pagkalibutan tayo, napanatin tayo ng kapanalan ng Diyos. Kaya kapag wala tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, nagod po tayo ng kasalanan. Kaya nga sabi sa atin ng Lord, do not love this world or even things in the world. Kasi alam ng Diyos dito, paghihiwalay tayo sa kapanalan ng Diyos. Kaya kung mapapansin natin, hindi na po nakikita ng iba yung kahalagahan ng pagsisimba. Hindi na po din na nakikita yung kakabalahan, yung kahalagahan ng pagtabasa ng Biblia. Wala na po sa kanila yung pagkanalan na yun. Why? Because of the absence of the holiness of God in them. Kaya tandaan po natin, mahalaga ng buhay po natin, bukas palagi sa Panginoon. Kaya na yung relasyon natin kay Kristo ay talagang laging nandun at hindi nawawala po yun. Okay, tuloy pa po natin. Verse 4, sa labas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng puso. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. For us to know the holiness of God, nagkakaroon tayo ng conviction. Kaya pansin ninyo, pag ikaw lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, lagi ka lumalapit sa Panginoon, mayroon tayong conviction. At yung conviction na yun, yun yung uusik sa atin kapag nakakagawa tayo ng mali. Kapag nakakagawa tayo sa mga nakakatakot naman, bakit ko nalawa ito? Pagdadalil sa akin ng Lord dito. Yun yung nagtatagoy sa atin para hindi tayo makagawa ng kasalanan. First thing na malaman mo, yung kapanalan ng Diyos, magkakaroon ka ng conviction. What else? Tuloy pa po namin. First things, pagkatapos may isang serpeng sumipit ang bagal mula sa altar at nagipang patungkod sa akin. Ininabili ang bagal sa aking mga labi at sinabi, ngayon na inabi mga na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na sa at nalinis sa inyong mga kasalanan. At narinig ko ang piling ni Yahweh na nagsabi, sino ang aming ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito ako ang inyong isugo. Now, sabi po dito ni Isaiah, nung time po na pagkatapos po ng kanyang mga nakita na makasalanan siya sa kanya. Nung ginawa niya po ngayon, natakot ngayon po siya. At pagkatapos po ito, mayroon po isang seraphim, which is the angel, na tumubo ng isang bagay mula sa altar ng ipagpatungo kay Isaiah at ibinikit sa kanyang mga labi. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ito? Living in the holiness of God, yung pamumuhay na may kabanalan ay mayroon ng words of God. Nabumabawi na sa labi po natin yung salita ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos make a person to be holy. And without the words of God, there is no holiness in you. Sa buhay ng tao, kaya napakahalaga na pinag-aaralan po natin ng salita ng Diyos. Ito po yung titignan po natin na sinasabi ng Biblia na ang kanyang salita ay parang apoy na naglalagat na tutungkol sa mga masama.
So, pag-itinan po natin dito, the words of God makes our lives to be holy. Kung bakit po tayo nagkakaroon ng pamumuhay na kabanalan, ay dahil natutunan natin sa salita ng Diyos. And one thing for more, na kapag na tayo nasa ating yung kabanalan ng Diyos, tayo mismo, ipin-present natin yung sarili natin sa Panginoon upang magamit ng Lord. Okay, sabi ko ng verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsabi, sino ang aming ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? So, magot ako, narito ko, sabi ni Isaiah, narito ko, ako ang inyong isuno. We present voluntarily our life to God for us to make useful to Him. Tingnan na yung buhay natin pinapagamit ng abis sa Panginoon. Paano ba tayo? We share the words to others, we share the words of God, the words of salvation to our family. Yun na po yung layunin ng buhay natin ngayon. Kaya, doon po natin makikita yung kabanalan ng Diyos. At kung hindi po natin nagagawa itong mga bagay nito, parang yung sinasabi natin, hindi banal ng Diyos. Wala yung kabanalan ng Diyos. Yung holiness ng Lord, it treats people more about Him. Siya po yung nagpapabago ng buhay natin. Kaya without the holiness of God, mananatili tayo tungkol sa kasalanan, mananatili tayo sa kasamahan, mananatili tayo sa buhay na hiwalay sa Panginoon. God's holiness is declared throughout the Bible. Pinabayan po ito sa Biblia sa pamamagitan po naman ni John. John learned that God is holy. Tingnan po natin, basahin po natin sa aklat po ng Revelasyon. Pahayag chapter 4 verse 8, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan ang darating. So, ito na ang yan na ito. Imagine ha, they are already an angel. Tayo mga tao. So, we need to worship our Lord. At lagi natin kailangan sinasabit sa buhay po natin that God is a holy God. He is holy, holy, holy God Almighty. Makapangyarihang Diyos na banal, banal, banal. Kaya yun po yung kailangan natin. Kaya na mapapakita natin sa Panginoon na tayo po yung worshiper of a holy God. Kung tayo po mismo nagsasabit ng buhay sa Panginoon, na hindi natin sinasayang yung pagkakataon na pagsamba natin, hindi natin sinasayang yung araw na yun. Kaya nga, doon natin pinapakita sa Lord yung ating pamumuhay bilang banal na katulad ng ating Diyos na umirong sa ating banal. God's holiness is unchanging, is a global shifting moral standard. Hindi po ito nagbabago ng ugali ng panahon. Okay, kung papansinin po natin, sabi ko nga po sa inyo, iba na po yung panahon natin ngayon eh. Dati, alam niyo, yung mga kapamagihan, hindi yan lumalabas ng mga nakasyon. Yan, alam kayo. Kunti na naman ang mga kabataan dito. Kunti na, ano po. Siyempre naman, pag yung mga nanay po eh, hindi na rin po lalabas ng magiging short niya. Yan na yan, meron po yung nag-short sa inyo ng napakagiglit. Wala na, ano po. Because alam po natin kung ano po yung reason bakit hindi tayo kailangan magsuot na gano'n. Especially, pag nasa labas po tayo. Pero nowadays, papansin po natin, ano po, nagkaroon na po ng tinatawag na moral standard, which is based into the new generation. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, nagpagaling wala po yung panawagan ng Diyos na tayo po yung mabuhay sa kabanalan. We will someday stand before this Holy One to give an account of ourselves. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Into the judgment seat of God. Now, ingatan natin yung ating pamumuhay. Ingatan natin lahat ng ating mga ginagawa dahil doon tayo ahatulan ng Panginoon. Kaya nga, maging banal po yung ating pamumuhay. Sabi po ng Roman chapter 14, verse 11 to 12. Sa batang nasusunan, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa. No one are expected. Walang isa man sa atin na hindi hahatulan ng Panginoon. Hahatulan tayo. At yung hatol na yun ay nakabase sa pamumuhay natin. Ano kasi pamumuhay meron ka ngayon?
Yun yung ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya kung mabuti yung ginagawa mo ngayon, mabuti yung magiging hatol mo. Pag masama yung mga ginagawa mo ngayon, masama yung magiging hatol sa iyo. Kaya sabi ng Biblia sa atin, what is always what you need. Kung ano ang itinanim ng tao, ay siya rin yan aanihin. Kaya lagi natin tandaan, it's better to plant good things rather than to plant evil things. Tandaan po natin, yung pagiging mabuti po natin ay napakaganda po yan at napakainam. Especially kapag tayo po ay gumagawa sa Panginoon. Dahil yun ang pinakamagandang bagay na gagawin po natin. Yung pagtikuran natin, sapayin natin yung Panginoon sa buhay natin. Para na sa ganun, meron po tayong good reward pagdating ng araw sa Panginoon. Pag tinignan ng Panginoon yung aklat ng buhay, makikita niya yung pangalan niya noon po, ito. Si ganito, lagi siyang nasa church. Lagi siyang nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi siyang nag-worship. Lagi siyang sumasapat sa akin. Maganda po yung magiging remarks ng Panginoon sa atin. Ngayon, nakikita ng Panginoon, ako, wala dito yung pangalan niya. Tapos, i-open niya yung another book ng mga bagay na ginawa ng tao. Makikita na yung pangalan mo, ay, lagi nakikipag-away sa kapitbahay. Walang ginawa araw-araw kundi makipagmalitasal. Walang ginagawa kundi makipaglaban. So, magiging pangit po yung ating magiging record sa Panginoon at doon tayo hahabulan. Totoo po yan mga kapatid sa Panginoon. Walang halong biro po yan. Kaya nga po, napakainam na tayo po talaga ay nagmimiti ng isang bagong buhay sa kabanalan ng Diyos. Okay? Bakit po ba tayo ginagayahan po ni Peter na mabuhay sa kabanalan? Because, number 2, the goal of holy living. Kasi yan po yung kailangan na magigitigan po natin. Sinabi po namin na tayo po'y mabuhay sa palahan. Dahil sabi po ng verse 16, be holy for I am holy. Siya'y banal, kaya tayo'y magkapakabanal. 1 Peter chapter 1 verse 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Diyos na nagsasabi, magpakabanal ka. Sabihin mo sa tabi mo, magpakabanal ka. Yeah. So, wag mo natin sasabihin na napaka-killjoy naman. Sa panahon natin, magpapakabanal ako. Hindi po killjoy yun. Yun ang nararapat po na nawala po sa atin sa panahon po natin ngayon. Kasi bakit? We accompanying by the word is respect. Kung tayo naging taisay, naging isa tayo sa kanila eh. Kaya nga, ang buhay po natin ay nalayo sa Panginoon. Kaya nga, huwag na natin ipamuhay yung ganung klaseng pamumuhay. Dapat makita po natin yung katotohanan na ito pala yung buhay na nararapat. Ito yung buhay na gusto sa akin ng Panginoon. Gusto niya yung marunong akong tumawag sa Kanya. Even may problema mo o pinagpagkakan ang buhay ng marunong akong tumawag sa Kanya at magpasalamat. Yung nakikita niya ako, there was something nasa church na worship. Yung nakikita niya, nag-release up po yung aking pamilya, yung aking mga anak sa mabuting pamamaraan na kung saan ipinakikilala ko sa kanila yung aral ng Diyos. Yun ang nararapat na pamumuhay po natin. Hindi po yung parang kita lang tayo ng kita ng pera na nagpapayaman lamang po tayo. Magagamit ang Lord po sa atin noon. Hindi kasipagan ng tawag po doon, kundi pagbabaliwala sa buhay na nalaan sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo, ang pagkahirap sa atin ng Panginoon ay banal na pamumuhay at hindi yung pamumuhay ng walang pakialam sa Diyos. Tatandaan po natin, ang sabi ng Biblia, according to the Hebrews, sabi niya po sa atin, minsan tamang mabubuhay ang tao at pagkatapos nito yung panghuhukom. Hindi naman tayo sa lahat ng mga ginawa po natin. Kaya make sure na tayo po ay talagang nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi nito, we cannot be with God without holiness. Kung wala ang kabanalan, hindi tayo mapapapilang sa Panginoon. It is written, no one can see God without holiness. Nakasulat yan. Parang sinabi po kung sinabi po ni Jesus, because of that, ay sabi niya sa Bible, it is written, man does not live on bread alone, but through the words that coming from the mouth of God. So, ganito po yun. Sinasabi sa atin, directly ng Panginoon, it is written, no one can see God without holiness. Okay, basahin po natin, Hebrews chapter 12, verse 14. Sinabi ninyo makasundo ang lahat at pagpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mabubuhay ng ganito. Kaya no more fighting Christian. Wala na makikipag-away. Kahit galit na galit ka, meron ka nung tinatawag na explosive temper, pigilan na yun.
Magbigay ka sa sarili mo at maging mabagit ka palagi sa kapwa mo. Sabihin mo sa katabi mo, maging mabagit ka sa kapwa. Yan, tandaan po natin yan. It is a part of our holy living. Yan po ay papel ng pamumuhay na may kabanalan. Ang taong lagi nakikipag-away, wala ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga yung lagi po tayo nakikipag-away, lagi tayong galit, lagi tayong high blood, lagi po tayong painitin ng mundo. Wala sa atin ng Diyos. Amen? Lagi natin tandaan po yan. Ordinance achieved by submitting our life to Christ Jesus. Yung ipinasasakot po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Mistaken goals are successes, wealth, public praise. Ito po yung ginagawa ng karamihan tao. Dito sila nakapurpose, which is our great mistake. Yung gusto lang natin tagumpay, gusto lang natin kayamanan, o gusto lang natin yung makilala na yung mana niya sa buong mundo. Those based on earthly gain will disappoint us. Ito po yung mga malaking pagsisisihan natin pagdating ng araw dahil hindi natin ginawa yung hinihingi sa ating Panginoon na banal na pamumuhay. Holy living brings eternal life, eternal reward. So madaling salita, kapag tayo namumuhay sa kabanalan, mayroon tayong nagtimpala sa buhay na walang hanggan. Amen? So yun po yung sabi ko nga po sa inyo, yung mga bagay na mamumuhay sa kabanalan ay nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Holy living identifies us as the children of God. Doon tayo nakikilala bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Biblia, sa aklat ng John, malalaman mo kung sino ang iyong ama sa pamamagitan ng iyong mga gawa. So doon po natin makikita po yun. Sabi po dito, kung ang ama nyo yung ama ng kasinungalingan, sinungaling din po tayo. Dahil ang ama natin ay ang ating Diyos na banal, kaya kailangan tayo din maging banal. Amen? We are to present our body as a holy, living sacrifice to God. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1, this kind commitment reveals God's will for our life. Hindi natin mauunawaan at hindi natin malalaman yung kalooban ng Panginoon kung hindi po tayo tatalikod sa mga bagay na makasalimutan. So let us take a look. Tignan po natin sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kasalanang harap ng Diyos sa atin, ako nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang hantong na buhay banal at kalugod sa Diyos. Ito ang karapatan na pagsambad niyo sa Diyos. Huwag kayong mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Isa, huwag kayong mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong maguhit ng Diyos ang inyong pag-iisip upang pagtuwaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganang ang kalooban ng Diyos. Kung naman tayo makakasunod sa Panginoon, kapag tayo po mismo, pinabago natin yung ating isipan, yung takbo ng ating pamumuhay, yung takbo ng ating isipan, kailangan natin makaayon sa Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, kailangan tayo po ay namumuhay sa panalan ng Diyos. Tayo na lang yun, yumaman man tayo, magnagan naman tayo sa mundo ito, pero kung wala yung pamanalan ng Diyos, mapapakamang pa rin po tayo. So hindi pa rin po natin mapapakinabangan kung ano yung mga pinagsisikapan namin sa mundo ito without the holiness. So mas maganda na yumayaman ka as well as yumayaman yung espiritu mo, lumalago ka at nag-grow ka spiritually, makikita mo ng pagkasarap ng buhay. Amen? Hindi bawal maging mayaman. Lalo na kapag mayaman ka na at naalala mo si pastor na biyayaan. No? O amen naman kayo dyan. Joke lang yun kayo naman. Masyado ba yung mas nunuhin? No, I mean, masarap maging mayaman kung tayo po ay mayroong Diyos na pinagdilikuran sa buhay natin. Amen. Huwag po natin kakalimutan po yung bagay na yan. No? Peter tell us to see Jesus as our example ng holy living. Pansin niyo, si Jesus nga po nakapokus lamang po doon sa kalooban ng amay. Hindi siya nakapokus sa mga bagay sa likutan because He knows na ang kanyang layunin ay para sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Tingnan po natin. Jesus suffered without responding in time. Kahit na po, nag-usap po si Jesus po dito sa lupa, pero anong tugon niya? Hindi siya galit. Hindi siya nagpapolo, hindi siya nag-complain sa Ama. Jesus was rebellion, but refused to react in anger. Pinapastan na siya, inalibos na siya, ininusulto siya, nilunan siya,
Pero hindi po siya nagalit. Samantalang tayo, di ba, makarinig ka na sa kapitbahay mo, yun ako, yung si ganyan. Nagagalit na agad tayo, nagwawala na agad tayo. Alam niyo, the great response that we need to do is to pray. Pagka naiinis ka, nagagalit ka sa kapitbahay mo, sa kapwa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, huwag kang naglalaban sa kanila. Amen? But our great response is to pray for them and love them so much. Kapag nagalit sila sa iyo, mahalin mo bago mawala yung galit po nila. Amen? Ako naman, Pastor, ang hirap ko. Naiinis na ako, galit na ako, gusto ko lang malungkot, pero mamahalin ko pa siya. Yes. Because this is the response of God to us. Kaya ayaw naligtas. Hindi siya galing sa atin. Kahit pinagkakaroon natin ang Panginoon, kahit tayo gumawa ng napakaraming pagkakasala, hindi nagalit ang Lord. And what is the response of God to us? Love. And love saved us all. Niligtas tayo ng pag-ibig ng Panginoon. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished, but has eternal life. So, napakabuti ng Diyos. Ano? Dati, makasalanan tayo, palaban natin ng Diyos, pero inibig niya tayo. Amen. We are to follow His step. Yun ang dapat na maging pamantayan po natin sa buhay. Kaya wala na pong galit sa puso. Kung gusto mo mabuhay na may kamalanan, kailangan tanggalin mo yung galit sa puso. Pag-isabi mo nga sa Lord, Lord, I am free from anger. Bakit parang hindi yata masabi ah? Sige, sila mo, Lord, I am free from anger. Lord, I am free from anger. Yung iba talagang hindi masabi. Tingnan mo, para na sa mawala na sa puso mo yung galit. Pagka yun, yung galit, hindi po nakakapagpaganda ng buhay niya. Nakakapakit pa po ng buhay at nagdudugod pa po sa ating ang karamdaman. Amen? Alam niyo, yung bakit may mga karamdaman? Because of sin. At yung sin na yun, nagpapos din po sa atin kung bakit tayo nagiging magandalibin. Kaya nga, away from sin, away from sickness. Kaya nga, mas alam yun, ano yung kasalihan po natin? 1 apple a day doctors away. Ha? Keeps the doctors away, di ba? Sabi gano'n, one apple a day keeps the doctors away. Now, ganito po ito. Sa atin naman po, if we put away all our sin, we give our life to Christ Jesus. Mananatili yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Okay, bagay po natin. Sa galing, ipaundayan niya ang lahat sa Diyos na pakatarungan tumatol sa lahat. 1 Peter, okay, isa po po natin. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 21-25, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat ng si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos tularan. Ito yung halimbawa ni Jesus. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o kasinungalingan kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya bumanti ng insulto. Nang siya'y mahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatulong hanggang umagon. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng tupang ligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik ng upang sumunod sa pastol na tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. If we give our life to Christ Jesus, nananatili tayo sa Panginoon, we stay our life to Christ, yun po yung maglalagay sa atin to heal every sickness, to heal our sin away from us. Yun po yung makakapag-alis sa atin ng lahat ng kasalanan natin. Mayroon na po tayong pastor, and that was Christ Jesus. Siya na yung tagapag-alaga ng kaluluwa natin. Kaya nga, lagi natin ilapit at tularan natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. And last, ang ikatlong, bakit po tayo ginagayan ng Panginoon into a holy living? Because grace bridges the gap. Without a holy living, hindi po tayo tatanggap ng tinatawag na grasya, pagpapalag, biyaya ng Panginoon. The grace is sufficient for every needs of man. Tandaan po natin,
na yung nabag ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon ay sapat na sa lahat ng pangangailangan po natin. Amen. Focusing on God's holiness brings convictions of sin. Because of the grace of God, doon tayo nakakalapit sa Panginoon. And without the grace of Christ Jesus into every person, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kasi walang sino na makasalanan na pagkakalapit sa Diyos. And because of Jesus, kaya tayo nakakapag-focus ngayon sa Panginoon. And that brings us conviction. Na pag alam natin po yung kasalanan, medyo lumalayo na tayo dyan. So, without conviction or without Christ Jesus on a person, hindi po natin talaga hihipalayan ang kasalanan sa buhay po natin. Amen. That is only and we are not. This could be despair. Ito po yung naglalagay sa atin ang kawalan ng pag-asa. Tandaan po natin, kapag tayo po namuhay sa kabanalan, may pag-asa po tayo because of the grace of God. What can we do to bridge the gap between us and God? Wala tayo magagawa, pero ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang may ginawa para pagtugtog yung tunay para tayo'y makatawid sa buhay na walang hanggan. Para tayo'y makalapit po sa Panginoon. Ang tao walang pag-asa because of sin. Kaya nga tandaan po natin, it is important for us to have Jesus. Dahil kung wala si Jesus, walang tunay na magtutugtog sa atin sa buhay na walang hanggan. Walang pag-asa ang tao kung wala si Jesucristo. No one comes to the Father except through Him. Because He is the way, the truth, and the life. Siya po yung kailangan natin. Kaya huwag po tayong mag-focus sa mga bagay na mga sa lipunan. Kundi much better kung tayo po yung mag-focus sa ating Panginoong Jesucristo. We cannot reach the God through good works. Kahit natumawa ka ng mabuti, kahit natulong ka sa kapwa mo, kung wala si Kristo sa buhay mo at hindi ka na mamuhay ng kabanalan, wala pa rin po tayong kaligtasan. Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawin natin, maruming basahan ang katulad na lantang na tayong lahat na gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Tandaan po natin yan. Without Christ Jesus, ano bang gawin po natin? Mabuti man yung ginagawa natin, still nothing. Baliwala po yun. Erase lahat po yun. At hindi po magdudulot yun ng kaligtasan sa atin. Only when we repent our life to Christ Jesus, at talikdaw tayo kay Kristo, doon tayo nagkakaroon ng malaking pag-asa. Doon tayo nadudugtungan ng kaligtasan patungo sa Ama. We cannot bridge the gap through religious ceremonies. Ibig sabihin, kahit mag-church ka na mag-church, mag-worship ka na mag-worship, kung hindi dahil sa grasya ng biyaya ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas bilang mga makasalanan. Please, bridges the gaps between sinners and our holy God. Tandaan natin, kailangan hindi tayo magiging holy. Kaya lang tayo nagiging holy when we accept Christ Jesus. Yung holiness ng Lord nag-overflow po sa atin yan. At dahil po tayo ay na kay Kristo, tayo ay pinapaging banal kay Kristo. Amen? Kaya hindi tayo magiging banal kung mahiwalay tayo kay Kristo. Tandaan nyo, grace, biyaya po yan. Saganang biyaya na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. At ang biyaya po na yun, inuulanan po tayo ng kabanalan. Inuulanan po tayo ng kaligtan ng ating Panginoong Jesucristo para na sa ganun, tayo po ay makapamuhay ng katulad ng Jesucristo. Hindi natin magagawa yung sarili po natin pamamaraan. Kaya tandaan po natin, sinisikap po ng mga tao na nanampalataya ng Jesucristo ang pamumuhay sa kabanalan kung mayroon siyang Jesucristo. At kailanman ang isang tao walang Jesucristo sa puso niya, kailanman hindi lalakad sa kabanalan niya. Hindi niya gustuhin yung kabanalan, kundi mas iibigin niya yung kasalanan. Kaya kung mapapansin po natin, sabi po ng Biblia, na pakita ang liwanag, subalit mas inibig pa nilang mabuhay sa kaliglan. So, better to know this, mga kapatid sa Panginoon, kung mayroon kang Jesucristo sa buhay mo, mahalin mo siya. At ipabuhay mo yung katulad ng pamumuhay ni Jesucristo, sapagkat yun yung nararapat na pamumuhay sa kabanalan. Amen? Amen? Holy living cannot achieve through human effort. Kahit napagsikapan mo yan, hindi natin mabubuhay yan. Holy living is produced by the Holy Spirit living within. Kapag tayo po tumanggap kay Jesucristo, kasabay po dito yung pagmamahal ng Holy Spirit. Tinanggap mo na ba sa buhay mo si Jesucristo, then the Holy Spirit is within you. Nandun na sa kaibuturan ng puso mo yun. Kaya,
Ano sabi pa po dito? The Holy Spirit brings holiness in those yielded to Him. Kumapit lamang po tayo, yung buhay natin, ikapit natin sa Panginoon. At makikita po natin, magkakaroon po tayo ng banal na pamumuhay sa Panginoon. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, pagtudian, katapatan, kahinuunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Always keep on remember na kung wala si Yesu Cristo, hindi mo makukuha itong Espiritu na ito. Maaaring may pag-ibig ka, pero false love lang yun. Maaaring meron kang joy, may kagalakan ka, pero huwag na kagalakan lamang yun. Ang totoo na mayroong ganito ay mayroong Yesu Cristo. Kung mayroong kang kahinahunan, mayroong kang kapayapaan, mayroong kang kapaitan, kaputihan, katapanan, pagpipigil sa sarili, kailangan make sure na mayroong kang Yesu Cristo sa buhay. And that's all that we need in our life. Para magkaroon po tayo ng buhay na may kabanalan is to keep our life or to stay our life into Christ Jesus. Tayo po natin magsitayo. Hallelujah. Let us invite the holiness of God. Aniyahan po natin yung kabanalan ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo, madali naman po masupukan ang kabanalan ng Diyos kung tatawagin mo si Yesu Cristo sa buhay mo. Let us close our eyes and let us focus into the presence of the Holy God. Aniyahan mo siya sa buhay mo, Panginoon, kailangan kita. Ulit-ulitin mo sa Kanya, Lord, kailangan kita. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Maliligtas ang sino na tumatawag sa pangalan ng banal na ating Panginoong Yesu Cristo. And right now, He is here. Nakikinig siya sa iyo. Sabihin mo ng mga labi mo, yung nais mo. Tanungin mo sa Panginoong Yesu Cristo, Lord, ano ba yung nais ng pagkabuhay? Na kailangan kang galapin sa buhay ko. Kaman, kaya marami po tayo mga pagsisisi sa buhay po natin. That is because yung buhay po natin ay hiwalay sa Diyos. But when our life was getting close to Jesus, makita mo isa-isang inaayos ng Diyos lahat ng mga pangit na bagay na nangyari sa buhay mo. Nakatandaan mo ng araw parang ang gulo-gulo na sistema ng buhay mo. It is because the presence of Jesus is none of you. Wala po sa atin. Kaya puro kaguluhan, puro problema, puro kabiguan. Dahil malayo si Kristo sa buhay natin. Huwag mo ngayaan na malayo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil our life becomes miserable. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, kung gusto mo ng buhay na masagana, buhay na payapa, ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Mabuhay ka ng katulad ng pamumuhay ni Kristo. Hindi masaya kung marami ka ng pera. Hindi masaya kung matagumpay ka man sa mundong ito. Ang higit na masaya yung meron kang Yesu Kristo na nagiging kasihan ng pamumuhay mo sa mundong ito. Come on, let us praise God. Hallelujah, Lord of Jesus. Kinahayaan ang aming Panginoon. Tinatawagan na namin ang Panginoon Jesus. Panginoon, pagkakita sa buhay ng mga tisalanan. Nabihingi kami ng tawag sa lahat ng aming mga pagkakasama sa iyo, Lord. Pinapalinis namin sa iyo ang aming buhay mula ulo hanggang tatampak ng ulan. Tagalihan Panginoon yung mga unholy things in our life, Lord. Para makapabuhay kami sa kasalanan mo, Panginoon. Ihiwalay mo kami sa kasalanan mo sa libutan ito, Lord. Nakitapin mo kami, Panginoon, sa kabanalan mo, Panginoon. We give your holy presence into us, O God. Pasugin mo kami ng kabanalan mo, Panginoon Jesus. Pasugin mo kami ng presensya mo, Lord. Marami kami namiintingan ang mga subalit. Nais namin, Panginoon, na matutunan ang pamumuhay sa kabanalan mo, Panginoon Jesus.
you, Lord. To know about the things in you, Lord Jesus. To know the importance of you, Lord, in our life. Panginoon, inaanyayaan ka namin, Panginoon Jesus. Give me your spirit, O God. Give me your spirit, O Jesus. Dwell in us, O Lord. Rule our life, O God. Lord, we want you to be the king of our life, O God. Kailangan ka namin, Panginoon, na mag-hari sa buhay po namin. Lord, let us lift up our hands to God. Let us worship Him. Ang pagpigil ng puso at nalay sa'yo. We worship you, God. Sa iyo na ang aming pagsamba, Panginoon. Sa iyo na ang aming pagpigil, Lord Jesus. Sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, God. We dedicate our life into you, Lord. We need you, Jesus. Kailangan sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Pinipili ka sa Kanya, kailangan kita, Panginoon Jesus. Kailangan ka na uhaw ng kaluluwa kay Lord. Kailangan ka ng tigang na puso ko, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amin sa oras na ito, Panginoon. Kinatatakbo mo, Panginoon, ang mga spirito na bawat isa sa amin, O God. Kinatatakbo mo kami, Panginoon, sa aming mga nakatayan, O God. At naniniwala ko, Panginoon, bago matapos ang gawain nito, Lord, mayroong pagbabaguhin sa bawat isa sa amin, O God. Mayroong pagbabaklasin na wala ng rotten spirit sa buhay ko namin ito, O God. Nananalig kami sa iyo, Panginoong Jesus, na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Hindi mo kami ibibigay sa kaaway, Lord. Hindi ka papayag, Panginoong Jesus. Sapagkat sabi mo nga po, Panginoon, sino mang ibinigay sa iyo ng Ama, kay namay hindi maaagaw sa iyong mga kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Lord, sapagkat binagyan mo kami ng iyong Espiritu. Espiritu na maglalagay sa amin sa kabanalan mo, Panginoon. Espiritu na maglalayo sa amin sa kasalanan ng sanlibutan mo. Mula sa oras nito, Lord, pinapahalagahan ka ng iyong mga anak na narito ngayon. And we made you, Lord Jesus, as the priority of our life, O God. Panginoon, maraming salamat po, O God. Patuloy po namin hinihiling sa iyo, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, sa pagpapala ng iyong mga anak. Kailangan sa pinansyal, sa material, especially, Panginoon, sa Espiritu mo, Panginoon, ng palaganapan lahat ng area ng aming buhay, ng kabanalan mo, Panginoon Jesus. At mamuhay po kami ng katulad ng sa iyong bukod na anak ng aming Panginoon Yesu Cristo, na naging sanhi ng aming kaligtasan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Kaya po na sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, ligtas at maluwalhati kami makaka-uwi, Panginoon, at malayo sa anumang mga bagay na hindi magbuti, O God. Panginoon, ingatan mo po ang aming mga sasakyan, ingatan mo po ang bawat isa, Lord, kasama namin ang presensya mo, Panginoon, at maluwalhati namin madadala ang mensahe mo sa bawat pamilya namin, sa bawat mahal namin sa buhay, O God. Maraming salamat po, bless this church, O God, at patuloy mo gamitin ang church na ito, Panginoon, to reach out all the people in here, O Lord, in this surrounding, O God. Lord, nagyaan po, Panginoon, na ikaw yung umagot ng mga tao sa paligid, O God, especially yung mga karating na tahanan, Panginoon, sa paligid, O Lord, yung mga kapag-anak ng yung mga anak na narito ngayon, O God, abutin mo po sila, Panginoon, at iwa, Panginoon, ikaw yung Diyos na magpapala ng buhay ng lahat ng tao na narito ngayon, O God. Salamat po, Panginoon, bless our way, O Lord, at ayaw po ikaw yung Diyos na magkitaan namin patungo sa buhay ng walang hanggan. Salamat po, Panginoon Jesus, na po namin ibinabalik ang papuri at karangalan sa daming pangalan mo mula ang Jesus' name.
Amen. Possible po magkaroon ito.